Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Dinoy, shoutout kay Jeps Headfield. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Parang napagtanto na hindi maganda, ginseng baby eyes dodge, baji dalawang bibig, hindi ko alam. Bakit? Sino ang malaking lalaki sa mga damit pambabae? Ako, ikaw, ay hindi nakikigulo. Sa sunod-sunod na hiyawan sa kuweba ng libingan, makalipas ang ilang sandali, kinuha ng daliri ni Aaron ang nabugbog ng ginseng na sanggol sa hangin at marahang umindayog, ang lalaki na parang patay na palaka. Pagkatapos ay lumangoy. Kinuha mo ba? Ang Aaron ay gumagana ng kaunti. Mas makulat ang lalaking ito. Kunin mo. Huwag mong iling. Masusuka ako. Ginseng baby counsel-led, thoroughly counsel-led, ay hindi kalaban ng Aaron, lalo pa sa pagbibinyag ni Jinquan ng Aaron. Hindi lang ito pinag-uusapan, tungkol ito sa pagkilos. Sabihin mo sa akin kung ano ka at paano ka ipinanganak dito. Ibinalik siya ni Aaron sa kanyang palad at tumingin sa kanya ng may labis na interes. Sa katunayan, dapat mayroong 3 kaluluwa sa pagkamatay ng mga tao, at ang tunay na Diyos ay walang pagbubukod. Ang patay na pusa ay talagang ang tunay na Diyos. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang buong katawan ay nagdamdam sa kaluluwa na hinihigop ng libu-libong mga tao, mga espiritu sa libingan ng Diyos, at ang gininto ang liwanag na figure ay ang kaluluwa ng Diyos, at isang kaluluwa na lang ang natitira, sabi ng ginseng baby habang nakaupo siya sa kamay ni Aaron, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang maliit na bibig at dinilaan ito kay Aaron ang kamay. Tapos kumagat ulit siya. Si Han Sanchen ay nakikinig sa kanyang sinabi, at wala siyang pakialam. Siya ay patuloy na nagtatanong, ang ibig mo bang sabihin ay ikaw ang huling kaluluwa ng tunay na Diyos? Ang huling kaluluwa ng tunay na Diyos ay gumagawa ng gravity ng libingan. Ito ay pinagsama sa patay na pusa, na nabuo sa pamamagitan ng sama ng loob ng tunay na Diyos. Dito, umaasa ito sa kapangyarihan ng dragon sa tuktok ng bundok ng Kishan, na ay espesyal na ginagamit upang labanan ang panghihimasok ng iba sa pangkalahatan, walang sino man sa kanila ang makakapidyaw nito kung ang isang mas malakas na kalaban, tulad ng tunay na Diyos, ay lilito, ang kaluluwa ng tunay na Diyos ay lilito, 3 kaluluwa kasama ang isang puwersa, 4 sa isa, kahit ang tunay na Diyos ay mahirap pigilan. Well, you are lucky enough. Kapag hindi nakuha ng iba ang totem texture at Kishan top texture, hindi na sila makapaghintay na makuha ang pag-aproba ng espiritu ng ating Diyos. Kung suswertehin ka, tutulungan ka ng espiritu ng ating Diyos para patayin ang kasamaan ng ating Diyos. Ang gravity ng huling espiritu ay mag-aangat din sa iyo, at ang makapangyarihang 3 espiritu ay mawawala. Habang sinasabi, nakita ng prutas ng ginseng kung ano ang sinabi niya na mas nakakaakit ng Aaron na mausisa, hindi maiwasang madagdagan ang lakas ng bibig. Shit, ano ang ginagawa mo? Ang Aaron ay nakagat ng masakit, ang isang daliri ay diretso niyang pipitikin palayo. Ginseng sanggol na gamulong ng ilang bilog, at pagkatapos ay bumangon, at pagkatapos, ayaw maghanap sa Aaron na palad ng mahabang panahon, natagpuan isang lugar at isang mabangis na kagat. Tuldok, isang sigaw ang biglang dumating, ang ginseng na sanggol ay biglang tumalon pataas at pababa,
Ito ay isang maayos na hanay ng mga ngipin, ngunit sa oras na ito ay biglang wala pang dalawa, at ang kamay ni Aaron ay higit pa sa dalawang halos kapareho ng laki ng mga gadget ng buhangin. Ouch! Pinapatay ako nito. Gusto kong kumagat ng husto, ngunit ang katawan ng Aaron ay malakas na ngayon sa ibang antas, ang karne ay hindi kumagat bukas, ngunit direktang tumalon Ginseng Sanggol dalawang ngipin sa harap. Ikaw kaya, natigilan si Aaron. Natakot si Ren Shanwoo na mabugbog. Tumayo siya ng tuwid at nakaramdam ng awkward sa ulo. Nakangiti siya sa Aaron. Ang ngiting ito, hindi maipaliwanag na kagalakan, ay orihinal na boss ng damit ng babae. Ngayon kapag ngumingiti siya, tumutulo ang ngipin niya. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Aaron speechless rolled isang puting mata, ito maliit na tao ay walang balat at walang mukha, talagang hayaan siyang hindi makapagsalita. Hey, wala. By the way, find the heart of God. Ginseng Sanggol sinabi na may isang ngiti, natagpuan ang puso ng Diyos, ang libingan ng Diyos ay mawawala ang lahat ng epekto, maaari din kaming lumabas. Aaron nodded at tumingin sa gininto ang spring, ngunit walang anuman. Dito nakabaon sa ilalim. Hukayin mo. Ginseng Baby Road. Tumanggaw si Aaron. Pagmulat pa lang niya ng mata ay diretsyong tumingin siya sa buong ilalim ng lupa. Oo nga. Mga 100 metro sa ilalim ng lupa, isang bagay na kasing laki ng kamao ang kumikinang na pula. Mula sa pananaw ng Aaron, ito ay parang isang malaking ruby. Hindi na iniisip ang tungkol dito, nakahanap si Aaron ng isang malaking lumang espada mula sa orihinal na kayamanan ng 4 na dragon at direktang hinukay ito. Nang abala ang Aaron, si Ren Shanwoo ay nagpanggap na umubo ng 2 beses at pagkatapos ay sinabing, maaari ba tayong mag-usap? Para saan? Aaron kakaibang paraan. Can you give me a bite? Bigyan mo ng dugo. I promise you, just a little bit. Ginseng Baby said, sadyang nagpapanggap na isang pares ng walang muwang at magandang hitsura, dilat ang mga mata, inosenteng nakatingin sa Aaron. Hindi maiwasan ni Han na mapatingin sa kanya, may sakit ka ba? Anong ginagawa mo sa dugo ko? Gusto mong manigarilyo, di ba? Dadalhin kita sandali sa putikan. Panipi, kapag ako, walang sinabi. Nang ang enerhiya ni Aaron ay ipinagkaloob sa espada, naging madali para sa kanya na maghukay ng isang hukay na may lalim na 100 metro. Ilang sandali pa, naghukay siya ng 100 metrong butas sa tuyong ibabaw ng Jinquan. Sa huling espadang hinukay, isang malaking pulang bato, na nagniningning na kaakit-akit na liwanag, ang magpapakita sa buong sementeryo na pula. Gaano kalakas? Napakalakas na alon ng enerhiya. Kahit na hindi pa niya ito nakuha, ramdam pa rin ng Aaron ang napakalaking enerhiya na ipinapadala nito. Ito ba ang puso ng Diyos? Medyo nasasabik ang Aaron. Kumain ka, asong babae, hanggat kinakain mo ito, maaari mong makuha ang kalooban ng tunay na Diyos, at pagkatapos ay humakbang sa hanay ng tunay na Diyos. Ginseng Baby sa oras na ito ay nasa sabik ding sigaw. Ang kombinasyon ng dalawa ay ang lahat ng mga lihim ng tunay na Diyos sa dambana. Bahagyang dinampot ang pulang bato, bahagyang nanginginig ang kamay ni Aaron, medyo nasa sabik. Ano ang ginagawa mo? Kumain ka, sa sandaling kumain ka, ang hangin at ulap ay magbabago ng kulay para sa iyo, at ang langit at lupa ay manginig para sa iyo. Sa oras na iyon, libu-libong multo ang matatakot at daan-daang milyong tao ang luluhod, down. Ni Upi, kahit na ikaw ay mura, nasira mo ang sagradong libingan. Habang nagsasalita siya, dinilaan niya ang kanyang mga labi, umaasang lamunin niya ang puso ng Diyos. Malapit na itong lamunin ng Aaron. Nang marinig niya ito, kumunat ang noo niya at sinabing, sandali, ano ang mangyayari kung kakainin mo rin ito? Ang pagmamana ng kalooban ng tunay na Diyos ay magpapaputi ng langit, lupa at hangin at ulap. Ginseng Sanggol ay tumingin sa puso ng Diyos, isang matagal, lamang ay hindi nais na ilipat ang slightest. Iyon nasa sabik na mood, na parang kumain ng puso ng Diyos ay hindi Aaron, ngunit ang kanyang general. Ngunit inilayo ng Aaron ang puso ng Diyos sa panahong ito. Kung magdudulot ito ng malalaking pagbabago sa mundo, hindi makakain ang Aaron. Mayroong 2 tunay na Diyos sa itaas. Kung sila ay masyadong high profile sa oras na ito, hindi sila ililibing sa kaso ng anumang tunay na Diyos. Do what? Hindi ka ba kumakain?
isave ito para sa mga itlog. Ginseng baby makita Aaron ay puso ng Diyos ang layo, kaagad nababali sa jump. Hindi pinansin ng Aaron, paano lumabas. Kung ang puso ng Diyos ay inalis, kung gayon ang selyo ng libingan ng Diyos ay aalisin. Maaari kang lumabas sa anumang butas. Sinabi ng Ginseng baby, at pagkatapos, tumalon sa balikat ni Aaron, isang pares ng maliliit na kamay na humawak sa braso ni Aaron, hindi mo ako pababayaan. Anyway, susundan kita. Napangiti si Han Sanchen at tumangala sa tuktok ng kanyang ulo. Pagkatapos ang apoy sa langit at ang gulong ng buwan ay nagsasama-sama sa kanyang mga kamay. Sa isang mabangis na pagtulak ng kanyang mga kamay, ang pula at bughaw na enerhiya ay agad na tumama sa tuktok ng kuweba. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang tuktok ng kuweba daan-daang metro sa itaas ng ulo ay biglang sumabog mula sa isang malaking puwang. Nahulog ang mga bato. Halos kasabay nito, narinig ni Luruaksan sa malayong puno ang pagsabog sa loob ng nicho ng Diyos, at kaagad na bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, pagkatapos ay lumipad siya pababa mula sa puno at tumingin sa lugar ng pagsabog na parang sulo. Itong lalaking ito, hindi talaga makakalabas sa libingan, di ba? Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala. Gayunpaman, kung maaari kang umatras mula sa Shenjong, ngayon ay naniniwala ako na ikaw ay Aaron. Matapos bahagyang mabigla si Luruaksan, ang buong tao ay hindi napigil ang bumunot ng panunuya mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang libingan ng Diyos ay maaaring lumabas ng buhay, kaya ang walang katapusang kalaliman ay maaaring lumabas, tama ba? Aaron. Sa loob ng libingan, lumipad palabas si Aaron at nakita ang isang puting anino na paparating. Matagal siyang hindi nakaimik. At the end of the day, Nima, totoo na nandyan pa rin ang mga masasamang espiritu. Ilang oras na akong nasa libingan. Nasa labas ka. Hindi mo kailangang maglaro ng ganito. Tumingin ka, talaga sa akin. Hinihintay mo ako sa pagpunta ko sa libingan. Hindi napigilan ni Aaron na matawa. Hindi naman pala ako nagkamali nang nabasa mo ah. Si Luruaksan, na may hawak na Xuanyuan sword, ay lumilipad sa hangin na may magandang posture, tulad ng isang engkanto. Hindi napigilan ni Aaron na umikot ang kanyang mga mata, so, kailangan ko bang magpasalamat sa iyo? Ngunit muli, hindi ako si Aaron. Panipi, hindi mahalaga. Ngumiti si Luruaksan at itinaas ang Xuanyuan sword sa kanyang kamay. Nalalapit na ang labanan. Sakit sa ulo ang Aaron bagamat nasa kanya ang kakanyahan ng pinagmulan ng Diyos, sa huling pagsusuri, hindi pa ito ganap na natutunaw ng Aaron. At saka, lumabas na ang apat na totoong katawan ng babaeng ito, at talagang may problema si Aaron. Ang pinakamahalagang bagay ay ayaw ilantad ni Han Sanchen ang palakol ni Pangu o ang pinagmulan ng Diyos na nakuha niya. Ayaw niyang mapansin siya ng dalawang tunay na Diyos sa langit. Sa isang mahabang buntong hininga, si Aaron ay umiling, ikaw at ako ay walang puot, at walang sama ng loob. Bakit kailangan mong maglupasay sa akin ng napakatagal upang tamaan ako? Nang marinig ito, gusto ni Luruaksan na putulin ng buhay ang Aaron. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinigilan niya ang kanyang galit, tumingin sa Aaron at sinabing may mabangis na ngiti, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Sa sandaling bumagsak ang boses, direktang nagsimulang gumamit ng Xuanyuan sword si Luruaksan, at isang panaginip ang dumating. Malupit ka, Aaron, isang hakbang na pag-aalis, nagmamadaling kumalat, samantalahin ang kapangyarihan upang himukin ang Taisho Shenbu, direktang tumakbo. Gayunpaman, sa sandaling maalis ang kanyang katawan, biglang naging apat na tunay na katawan muli si Luruaksan, na hamarang sa pag-urong ng Aaron. Sa pagkakataong ito, biglang naging pagong sa garapon ang Aaron. Damn it surrounded, medyo naiinis ang Aaron. Hindi man lang pinansin ni Luruaksan. Apat na totoong katawan at apat na Xuanyuan sword ang direktang nagmula sa langit. Shit, hindi nagagalit ang tigre. Akala mo ako, sick cat. Dalawang kamay na mabangis na itinulak pataas, kaagad, dalawang malaking gintong palm print mula sa mga kamay ng direkta sa apat na Xuanyuan sword. Boom! Kapag nagsalubong ang dalawang alon, nayanig ang buong bundok ng Zongfeng. Ang malaking diwa ng kanilang pagkikita ay bumubuo pa nga ng mga alon, na direktang nakakaapekto sa iba pang mga taluktok. Ang taluktok ng buntot, tuktok ng ulo, tuktok ng hintuturo,
kasama ang tuktok na walang pangalan, ay nayanig lahat ng alon na ito, at ang mga puno ay nanginginig. Ano ang nangyayari? Sa totem ng Weifeng, isang grupo ng mga tao ang lumalaban ng husto. Pagdating ng mga alon, maraming tao ang direktang natamba ng mga alon. Kahit na ang mas matataas na cultivation masters ay hindi natamba, hindi nila mapigilan ang pag-atres ng ilang mga hakbang, pinatigil ang kanilang mga pag-atake isa-isa, at tumingin sa likuran nila ng may takot. Ito ay mula kay Zhongfeng na parang pagsira sa langit at lupa sa isa't isa, ang tail peak ang pinakamalayo sa gitnang peak, pero sobrang apektado pa rin ito. Nakakaloka talaga. Napakalakas na lansihin ng master na magkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan ng terorismo. Sa oras na ito, sina Shofeng at Shifeng ay nabaligtad din ng napakalaking alon na ito. Sabay na binuksan nina Luroakshuan at Aotian ang kanilang mga mata sa totem. Pagkatapos ay naubusan sila ng totem, anuman ang totem. Bagamat magkaiba ang lugar, halos magkapareho ang kanilang mga mukha. Tumingin sila kay Zhongfeng na may takot. Diyos Mang, paano? Paano ito posible? Paano magkakaroon ng tunay na Diyos? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.